Since July is Nutrition Month celebration, tara, gawa tayo ng costume. So, gumamit ako dito ng EVA foam or rubber buttings. Tapos, gumupit ako ng mga squares. So, yung mga squares na yan yung gagamitin kong base ng basket. Kasi basket yung naisip kong gawing backdress para sa costume. So, mapapansin ninyo, medyo marami-rami siya kasi pagdadoble-doblein ko siya. And marami sanang basket yung target ko. So, target lang naman. Tingnan natin kung matutupad siya. So, after ng mga squares, kumuha lang ako ng batya para kunin yung sukat niya. Para makabuo ko ng circle and nilagyan ko ng slit yung nagupit kong circle. Tapos, pinagdikit ko using glue gun para makabuo ako ng salakot as headpiece. And then dito, naglalagay lang ako ng details, mga naka-emboss na details para magandang effect niya mamaya sa dry brush technique na gagawin natin. Sa mga DIY costumes talaga napakagandang gamitin ng rubber mattings kasi flexible siya. Dito naman gumamit ako ng ruler para mag-cut ng mga strips. Itong mga strips na to, medyo madami din yan kasi yan yung magsisilbing material natin sa paglalala or pag-weave ng basket. Dito naman, dinikit ko na yung mga nauna nating na-cut na squares. Yan, pinag-doble ko siya para medyo sturdy. And nilagyan ko ng markings kung saan ko ilalagay yung mga rubber mats na strips. Tapos ayan, nag-assemble na ako dyan. Kung mapansin ninyo, parang inedit ko na siya kasi mali yung una kong pattern. And then dito nag-start na ako maglala or mag-weave using the rubber matting strips at saka yung base square natin kanina. Yan. So kanina ang plano ko ay madaming basket sana, at least 3 kasi magaan lang naman yung rubber mattings. Kaso, nung ginawa ko tong basket na to, inabot na ako ng gabi and napaka-challenging niya kasi nakakalito mag-weave. Most especially kapag nag-uumpisa kang mag-weave ng first to second layer. Pero, pag nakuha mo naman na yung pattern, like, mga siguro nakaka-anim na layer ka na, dun mo na makikita yung figure niya. Dito kasi sa basket na ginawa ko, hindi kasi siya pantay, which is sinadya ko siya kasi gusto ko magbigay ng illusion na mabigat or puno yung basket. Kaya medyo may shape siya and yun yung medyo nakapagpadagdag sa hirap. So yan, secure lang using the glue gun para malock yung mga edges and then lagyan ko rin yung ilalim para mas matibay siya ng squares. And dito yung mga natirang strips hinati ko sa 3. Tapos ayan, ang tawag doon, tinirintas ko siya. Siya yung magsisilbing strap ng ating basket para medyo may accent pa rin siya. And then attach ulit using the glue gun. Dito, magsisimula na tayong gumawa ng ating mais kasi mais yung inspiration ko dito. So, nag-roll lang ako ng mga tissue or paper towel and using fuzzy wires, inikot-ikot ko lang siya sa isang chopstick para mabuo natin yung mga pinaka-kernel corns niya. Ayan. And also, using the same fuzzy wire, color green, gumawa naman ako ng mga dahon-dahon niya. So, nanood lang ako ng tutorial din yan sa TikTok para mas madali. Kesa kasi bumili ako ng plastics which is wala siyang texture masyado. Dito gumawa na ako ng pattern. So medyo tinatamad ako niyan. Wala kasi akong French curve. So gumawa na lang ako ng paraan. Ginamit ko yung t-shirt niya. Tapos doon ako gumawa ng pattern. Gupit-gupit. Ayan. And for the record, wala akong formal training sa paggawa ng pattern. Kaya kung ano na yung naisip kong paraan yun lang yung ginagawa ko. So para-paraan lang ako dito. Also, the pants is yung basic pants na lang yung ginawa ko. And then tahe-tahe. Lahat yung tinahi ko. Okay, from the scratch itong costume. And then yung natapos natin na basket, nilagyan ko lang ng aerosol, black. And then dito na tayo nag-dry brush technique using metallic gold na paint. So brush-brush lang tayo para magmukha siyang baroque or medyo rustic yung atake niya. And then after that, lacing time. So my favorite part. So nilagyan ko lang ng mga trim lace para magkaroon ng accent yung basket at saka yung salakot. So medyo pricey talaga ang mga trim lace. Kaya kailangan sa paggawa ng costume, may investment ka talaga. Of course, pati ang costume, yung mismong damit, nilagyan ko na rin siya ng trim lace. And so medyo struggle lang yun kasi maliit. Pag mas maliit kasi yung piece, mas mahirap siyang lagyan ng mga details. And it will really take time.
So, ditong piece na to, inabot ako ng almost 1 week. Given na may work ako ng daytime and during weekends naman, I have to attend seminar. Dito, inassemble ko na yung basket niya. Nilagay ko na yung mga mais. Mais na ginawa natin out of fuzzy wire. And dito nag-start na ako mag beadwork. So, nilagyan ko lang ng mga crystal beads as additional accent para mas maganda sa mata or mas masarap sa mata yung costume pag natapos siya. So, dito, nagmagamit ako ng hot glue gun instead of fabric or textile glue. I don't know, mas comfortable akong gamitin yung glue gun. Even the basket also and the salakot, nilagyan ko na rin siya ng mga crystal beads. And dito naman, naglalagay na ako ng mga tassel beads. Yung tassel beads na yan is ginawa ko. So, bumili lang ako ng beads na crystals and then tinahi-tahi ko yan hanggang sa maging tassel siya. And inattach ko siya sa basket and then doon sa lakot para merong movement. And eto na siya, ang salakot at ang basket. So, napaka-importante ng tassel beads kung gusto mong magkaroon ng movement yung costume while nagmo-move si model, nakakadagdag siya ng accent yung mga tassel beads. And after ng ilang araw na walang tulog, eto na siya presenting to you Mais Eleganza.